So ayan guys, naglalakad tayo. Ayan, every morning pag meron akong oras guys, nagwo-walking ako dito. Nagwo-walking ako guys kasi sayang din naman yung araw. Pag wala talaga akong ginagawa, nagwo-walking ako para makapag-exercise, hindi tayo puro kain lang. So dito sa pinggiran namin guys, na subdivision ganyan, dito sa Vietnam. Ganyan. Marami dito nagwo-walking din guys. Every morning tsaka every evening or hapon, ganyan. Maraming nagwo-walking dito guys. Kasi daming puno dito, tapos marami kang maririnig na ano, na mga ibon, ganyan. Tapos napakatahimik and napakaraming puno, ganyan. Ayan o guys, tingnan nyo yung kapaligiran dito. Ayan. Masarap mag-walking dito guys. Tapos pag gabi, pumupunta kami dun sa park na malapit dito kasi meron ditong park, nandun banda ron. Pupunta tayo, papakita ko sa inyo guys. Sobrang ganda din ng park nila. Tapos yung park nila pwede kang mag-exercise, may mga ano, may mga equipment. Tapos kung gusto mong mag-swimming, may swimming pool din dito. Guys, pasensya na wala akong ngipin. Nasira kasi ngipin ko. Eh, hindi na ako makapagpagawa dito sa Vietnam kasi nga pauwi na ako ng Pinas. Baga sa Pinas na lang ako magpagawa. So ayan guys, yun nga sabi ko, meron ditong swimming pool, pero minsan lang kayo makapag-swimming kasi nga napakainit. Walang bubong yung swimming pool nila. So pag nag-swimming ka talaga, bilad ka talaga sa araw, as in sunog ka talaga sa araw guys. So ayan o, ganyan yung kapaligiran dito guys pag ano ka dito, magwo-walking ganyan. Tapos ngayon ang oras dito is 7 AM, mag alas 8 na. Maaga pa dito guys. Alamang ang oras sa Pinas kesa dito late ang oras nila. So tanghali na sa Pilipinas, dito maaga pa rin. So ayan guys, pakita ko sa inyo yung nilalakaran ko. So ayan guys, ganyan ang tsura. So ito na tayo, malapit na tayo sa park. So dahil nga patanghali na dito, medyo ano na, walang tao guys. Ayan, ito yung park nila. Maraming tao to guys pag gabi, pero ngayon nga may mga tao. May mga tao din kahit pa paano, mainit nga lang. Kakaloka, mainit guys. Ayan. Kanilang park, sobrang ganda. Ayan, oh, may mga tumutunog-tunog na mga ibon-ibon, ganyan. So pag nakauwi na tayo ng Pinas, ayan, ano na lang to, makikita ko na lang to sa video. Sa ngayon nandito pa lang ako, kaya magbi-video na ako para at least kahit nasa Pinas na ako guys, maano ko na lang to, makikita ko na lang sa video, ganyan. Ayan, ganyan. Dito makulimlim dito, maglakad-lakad. Ayan guys. Mga damuhan nila guys, mga damuhan. Ito mayroon din silang mga ano, basketball court guys. Ayan, basketball court nila. Ayan, and pakita ko rin sa inyo guys yung mga ano, tapos mga gilid-gilid, may mga upo-upuan yan, ganyan. Tapos pakita ko sa inyo yung mga pwede kang mag-exercise dito pag pumunta ka dito. Hindi mo na kailangan pumunta ng gym guys, kasi dito sa kanila may mga libreng equipment para makapag-exercise ka araw-araw. Kaya napaka ano dito guys sa Vietnam, healthy living. Kumbaga parang kakain ka ng ano, healthy foods, kasi puro sila dito gulay, mga boiled lang. Hindi sila dito mahilig ng mga fry or mga prito or mga instant food. Ang pagkain talaga nila dito is very healthy. Ayan guys, o ito, pwede ka ditong magtapak at paikot-ikot. Tapos yun, mayroon din yung pangpaa. Tapos mayroon din doon sa bandaron, mayroon doon boxing ano. Tapos ito, ganito, ayan, para sa bata. Ito naman para magtapak-tapak ka, ganyan. So wala akong kasama. Ayan guys, so may mga ano,
Yung mga ano, ibon-ibon. Yan, mga lumilipad-lipad guys. Diba, naririnig nyo yung mga ano, tunog ng ibon. So yan, ituloy natin yung ating kwento guys. Gusto ko sanang mag-extend dito sa Vietnam. Tapos dahil nga hindi nga namin natapos yung kontrata namin, is gusto ko sanang mag-apply sa ibang trabaho dito sa Vietnam guys. Kaso ang pwede mo lang pasukan dito guys pag nag-apply ka is mga household helper, mga nanny, ganyan. Kasi yung mga pabrika kasi dito guys, mahirap mag-apply pag nandito na, dahil bihira lang yung tumatanggap ng mga foreigner na ordinary workers lang. Karamihan dito sa Vietnam, pag foreigner ka, yung mga position mo na applyan is managerial or mga professional teachers, yan yung mga karamihan dito. Pero pag mga like for example, pag mga skilled worker like me, bibihira lamang yung mga kumukuha ng mga foreigners, kasi mas prepare nila yung local people or like Vietnamese people, kasi syempre mas mura yung bayad nila, and then hindi pa nila sagot yung mga accommodation, yung mga pagkain. Katulad ng mga foreigners, pag nag-hire sila is kailangan nakalagay yan sa kontrata na kailangan nilang i-provide ang accommodation and food, and then allowance, and then transportation, ganun. Pero pag pag local lang kasi is hindi naman nila kailangan nang i-provide yung ganun. Pag dumatas na halang ikot-ikot tayo dyan, ikot-ikot. Yan, ganyan. Wala akong ngipin, nakakaloka. Yan guys. Ganon. Yan, hawak-hawak dito, ganon. Yan, kahit mga 30 minutes lang ganyan, okay na yung exercise mo pag ganito. Tapos mamaya pakita ko rin sa inyo yung swimming pool guys. Ayan. Pag sa Pinas, alam niyo ba guys, pag trabaho ko sa Pinas, hindi man ako makapagganito, kasi nga siyempre pag uwi ko ng bahay dito, kasi pag uwi ko ng bahay wala naman akong gagawin, kasi yung aming accommodation dito may tagalinis ng bahay. Ayun, nagluluto lang ng pagkain, tas weekly naglalaba. Pero yung paglaba naman dito guys is matik naman. Tapos minsan hindi naman ako masyadong nagluluto ng pagkain, kasi nga mag-isa lang naman ako. Pinakamadalas na ginagawa ko is bumibili na lang ako ng luto na. So lipat tayo dito naman sa isa guys, sa may paa naman. Ito naman tayo guys, ito sakay tayo dito. Ang paa natin ganun. Yan guys, ganun yung paa. Yan. Diba? Tapos hawak tayo dito. Yan. Ganun. Pwede ka dito mag-exercise guys. Kaya tapos habang nag-exercise ka, naarawan ka pa. Ayan yung sikat ng araw guys. Ganun. Diba? Tapos kumain guys ng bongga. Mild lang muna tayo kasi kakakain ko lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan guys, diba na tayo. Tapos doon naman, tapos ito guys, may mga duyan-duyan din dito. Tapos may mga din, may mga bench kung gusto mo magpahinga, ganyan. Ayan guys, ayan, pwede magbiting-biting dyan. Tapos ito, kung gusto mong mag-push up, ganyan. Ayan guys, kung gusto mong mag-push up, ito. Kaso nga lang ayoko mag-push up. Ayan, ganyan, higa ka gano'n guys. Ayan, kaso ayoko. Yung tawag dun, yung nagbe-bend-bend ka, ganun, para sa tiyan mo.
Ganun. Tapos ito naman guys, boxing, ganyan. O, kung gusto mo mag-boxing, ganun. Ganon. Marami dito mga equipment guys na ano. So ngayon, ayan, nagpapawisan na ako. Diba, ang sarap pagpawisan guys kasi nakahiga-higa ka palagi. Tapos yung kwarto mo palaging ano, palaging aircon. Hindi ka talaga pagpapawisan dito kasi aircon sa bahay. Tapos nung nagtatrabaho pa kami, pati shuttle naka-aircon, pati dun sa trabaho naka-aircon din. So wala ka talagang chance para pagpawisan ka. Kaya kailangan talaga mag-exercise guys. Kasi nga malaking bagay pag nakakapag-exercise talaga. Ayan guys, tingnan niyo. Ito. Ang ganda ng ano dito, kapaligiran. Ang sarap. Ang sarap mag-exercise tapos nagpapawisan ka na ng bongga. Sarap. Guys, diba? Ang ganda, refreshing. Tapos kung naririnig nyo guys yung mga ano yan, mga huni ng ano yan, huni ng mga ibon dito. Kasi dito guys sa Vietnam, bawal dito manghuli ng ibon. Tapos bawal din dito magputol ng mga ano, bawal din dito magputol ng mga kahoy kasi nga ano dito guys, bilang na bilang nila, may mga number yung mga puno dito. Kumbaga parang lahat ng puno dito naka-register. Ganon. Kaya pag nagkulang yan, hahanapin nila yan sa CCTV kung sino yung ano, sino yung nagputol. Ayan guys, yung mga nag-aalaga ng ano nila dito, garden. Pakita ko sa inyo guys yung ano, yung swimming pool naman din nila dito. May swimming pool din sila dito. Pwede rin, lagi kami nagsuswimming kasi minsan maaga pa. Pag ganito kasi napakainit na. Tapos meron din silang mga tennis court, mga badminton court, ganyan. Ayan. Hello guys, ngayon, ano na lang ako dito, 2 days na lang ako mag-i-stay kasi uwi na ako ng Pinas June 24. Hopefully makuha natin yung ating mga hinihintay na mga kapirahan dito bago tayo makauwi. Kasi nga, kaya hindi pa makauwi ng Pinas. 1 month na kaming walang trabaho dito. Hindi makauwi kasi nga may hinihintay pang mga kapirahan. Eh bakit sarado? Sarado siya. Sarado yung gate ng pool. So hindi tayo makakapunta dyan. Dyan tayo dadaan sana. Doon na lang tayo sa kabila dumaan guys. Ayan. So ayan guys, punta tayo dito sa duyan. Duyan tayo guys. Dito kami lagi nagtatambay ng mga kasama namin guys pag ayaw nila sa bahay. Pag ayaw sa bahay, medyo maingay, tapos gusto mo mag-relax, dito kami pumupunta tapos nagduduyan-duyan kami dito guys. Yan, minsan may kasama ako. Kaso nga lang ngayon, mag-isa lang ako ngayon pumunta dito. Kasi guys, ngayong umaga, ang dami kong nakain. Nagsangag kasi ako ng kanin. Ayun, dami ko tuloy nakain. Ayan, wait lang. Baka mahilo kayo sa akin na nagduduyan ako tapos nagbablog ako. Baka mahilo kayo sa panonood sa akin. So ayan nga, sabi ko nga, gusto ko sana magstay dito sa Vietnam. Gusto kong i-take naman yung opportunity na nandito na ako since marami nga mga Pilipino na gusto mag-abroad, diba? Pero hindi sila nakakaalis. Tapos lalo na pag pupunta ka dito sa Vietnam, napakahigpit ng Philippine government. Hindi ka talaga makakaalis ng basta-basta lang kasi alam na nila na magtuturist ka tapos magtatrabaho ka naman dito. So dahil nga sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko sa Pilipinas bago ako nakaalis, is gusto ko sanang masulit naman kahit man lang 1 year. Kaso nga lang guys, sobrang dami nang in-applyan ko, as in pumasok na nga ako bilang household helper. Talagang kahit hindi ako sanay sa ganyang trabaho, din hindi naman talaga ako nag-helper sa Pilipinas, is pinasok ko yun kasi syempre pag dito ka na sa ibang bansa, hindi ka na pwedeng mamili ng trabaho, basta trabaho at marangal naman at suswelduhan ka naman, di okay na yun. So dun sa trabaho ko, hindi ako masyadong swerte kasi sa mga pinapasukan kong ganyan. Hindi ako pinakain. Pero kasi stay out kasi yun. Pero as in, meron naman ibang mga
amo na kahit stay in ka, kahit stay out ka is papakainin ka, 'di ba? Yun ang pagkakaalam ko. Kasi syempre tao tayo, syempre lalo na pagbago pa lang, alam naman niya na wala rin akong baon, ganun. Hindi talaga ako pinakain. So ano yun, tiniis ko yun nung unang araw ko. Ano yung kinabukasan, bumalik pa ako. Pinasukan ko pa yun. Ang trabaho ko dun guys is nag-alaga ako ng anak niya, nagluluto, naglilinis. Kahit hindi ako marunong magluto guys, talagang nilakasan ko yung loob ko. Pero sinabihan ko naman yung amo ko na hindi ako nagluluto talaga ng mga ano, yung mga menu, like yung mga ano talaga, ulam-ulam. Marunong ako magluto in my own way lang, like yung pagkain ng pamilya ko, ng anak ko, ng asawa ko sa bahay, mostly mga Filipino food. Pero yung mga pasta marunong din naman ako, pero mga basic cooking lang. Pero okay naman dun sa ano ko. Ang akin lang doon is para siyang ano, madamot siya or hindi siya marunong mag-consider ng tao na nagtatrabaho sa kanya. Kaya siguro siya palaging inaalisan kasi may nag-recommend lang sa akin doon na Pilipino na dati niyang amo yun tapos inalisan niya. Siguro kaya siya inaalisan ng ganun kasi nga ganun nga yung treatment niya sa mga helper. So ganun. And then pag alis ko nung nag-apply na naman ulit ako ng iba dahil nga ayoko rin namang matambay sa bahay nang wala rin naman akong ginagawa tapos wala pa akong kita. Siyempre meron tayong mga pamilya na umaasa sa atin yung ganyan at alam nila nagtatrabaho tayo dito sa abroad. At saka panggastos nga rin guys. Ay di nag-apply ako, may mga sumali ako sa mga groups na mga naghahanap ng mga helper, na mga nanny, ganyan. And then pag pupunta ka kasi doon, mostly kasi dito guys, pag mag-a-apply ka kasi ng helper dito, gusto nila yung personal kang mag-a-apply para makita nila yung appearance mo, yung capacity mo, kung marunong ka talagang magtrabaho. Eh ako talaga, pag nag-a-apply ako, hindi ko talaga sinasabi na 100% is mayroon akong experience. May experience ako, pero hindi ganun ka tagal at saka hindi ganun ka professional, pero marunong din naman akong sumunod ng mga instructions like that. And then sineset ko na rin expectation nila na yung trabaho ko dito sa Vietnam is ako talaga ay skilled worker, hindi ako house helper, mga ganun. Meron naman mga amo na okay lang sa kanila. So yun, minsan hindi kami nagkakasundo sa sweldo kasi sobrang baba, tapos sobrang dami ng duties, di naalisan ko. Tapos yung latest naman na in-applyan ko is may sakit naman yung anak, so hindi rin ako tumuloy kasi parang nagwo-worry ako kasi hindi ako professional na nanny like that. Yung anak niya is mayroong special needs, like kailangan nun matindi talagang pasensya, matinding pag-aalaga kasi nga mayroong special na sakit, like parang special child siya, ganun. So ayun, so napagod na rin ako guys. Kumbaga parang hindi ko nga papasukan yun. Tapos maghahanap naman ako ulit ng iba. Tapos mag-aalis-alis na naman ako. Tapos mag-exert na naman ako ng mga pamasahe, ng effort, ganyan. Sobrang na-stress ako doon nung ilang beses na akong pabalik-balik. Tapos yung wala naman ako mapasukang maayos na trabaho. Tapos yung ganun. Kaya nag-decide na lang ako, uwi na lang ako ng Pilipinas. Kahit man malaki yung determination ko na mag-stay dito sa Vietnam. Ayoko rin namang maalanganin dito. Kasi yung mga helper din naman dito, isa pa is walang mga papers yan. Tourist lang ang visa mo. 3 months ka. Lakasan lang talaga ng loob. Although marami naman mga Pilipino dito guys na ganun ang ginagawa nila. Nagtanong-tanong naman ako na paano ba ginagawa nyo dito? Kasi marami din ako na-meet dito ng mga nanny, mga house helper ng mga Pilipina. Tinatanong ko sila kung paano ba yung ano dito, kasi nakatourist lang kayo, hindi ba kayo nagkakaproblema, ganyan-ganyan. Okay naman daw sila, hindi ko lang alam kung talagang sinasabi lang nilang okay lang sila. Siyempre hindi naman nila sasabihin yun yung tunay na mga nararanasan nila siguro. Kaya yun, yung pamilya ko rin, isa pa, is nagdi-discourage din sa akin na huwag ako mag-stay na dito dahil wala na akong trabaho at mayroon na akong exit visa, kung ganun. Pero syempre guys, pag nag-stay tayo dito, syempre kukuha tayo ng visa, mag-exit tayo and then babalik din tayo kasi mostly naman dito sa Vietnam, pag gusto mo mag-extend dito ng visa, mag-exit ka ng Cambodia, ganun. Huwag ka mag-exit ng Pilipinas kasi mahihirapan ka nang makabalik dito pag wala kang kontrata o wala kang bagong employer galing dito sa Vietnam. Tapos kailangan dala mo yung kontrata mo pa Pinas.
ganon, dadaan ka ng mga legal process, yun, pwede kang bumalik dito. Pero kung wala naman, mahirapan ka nang bumalik dito. Lalo na may ano ka na, may history ka na, nagaling ka ng Vietnam, tapos nag-end na yung contract mo, ganon. Ayun, yung family ko rin, na-advise din nila ako na umuwi na lang ako ng Pinas. Ngayon, mayroon pa naman din mga hanap buhay sa Pinas na makukuha. Nandun pa, kasama ko pa sila. Kaya nag-decide na lang din talaga ako na kahit wala talagang perang dala. Kasi wala naman kaming nakuha dito dahil 6 months lang kami. Tapos alanganin pa yung ano ko, yung parang SSS na makukuha kung aabot hanggang mag-exit ako. Yun. Pero kahit anong mangyari, di uwi na lang tayo at least, 'di ba? Makaka-uwi tayo ng Pinas. So ganun. Kung saan sana napunta yung kwento ko. Pero yan, share ko lang sa inyo guys. Sa mga bagong followers ko yung aking experience, ganyan, kasi matagal din ako nawala dito sa YT. So ito na naman ulit tayo ang ating mga video, ganito na lang na naman guys. So ayan guys, thank you so much guys sa lahat po ng mga bagong subscribers ko, sa mga bagong nagpa-follow po sa akin. Thank you so much guys. And ayan, marami pa tayong mga video, marami pa tayong mga i-upload tungkol sa mga buhay-buhay natin dito, and i-update ko kayo guys pag nakauwi na ako ng Pinas. So yan lamang for today's video guys. Thank you so much for watching, and abangan-abangan yung mga iba pang mga i-upload nating video. Kung may chance pa tayo mag-upload ng mga video dito sa Vietnam guys, and then syempre sa Pilipinas pwede na naman tayong mag-vlog. Ayan guys, thank you so much for watching. Have a good day guys. Happy Monday. Thank you. Bye.